Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po, Father Red. Pinagdiriwang po natin ngayon ang paggunita kay San Bernardo, abad at pantasang simbahan at gaya din po ng mga dating Huwebes, iniaalay po natin ang banal na misang ito bilang pagpaparangal sa ating mahal na patron, San Miguel Arcangel de Binakayan. At maganda po ang paghahatugma ng mga pagbasa ngayong araw. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Ezekiel, narinig po natin ang isang napakagandang pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, through the prophet Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Napakaganda nito dahil hindi lamang sinabi ng Diyos na kailangan mong magbago. Hindi po. Ang sinasabi niya, ako mismo ang tutulong sa iyo para ikaw ay magbago. Kasi po alam ng Diyos na kung minsan gusto naman po talaga nating magbago, pero nahihirapan tayo. Gusto nating maging mas mapagpasensya kung minsan, pero konting bagay lang, naiirita na agad tayo. Gusto nating magpatawad, pero kapag naaalala natin yung kapwa natin at yung ginawa sa atin ng ating kapwa, bumabalik kung minsan yung sama ng loob na mayroon tayo. Gusto nating maging mabuti, madala sa ating buhay. Pero may mga pagkakataong nauunahan tayo ng galit, ng inggit, ng pride, o hindi kaya ng pagod kung minsan. Kaya ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso. A new heart, not just a new behavior. And then on our gospel reading, ikwento ni Jesus ang tungkol sa isang hari na naghanda ng piging para sa kasal ng kanyang anak. Inanyayahan niya ang maraming tao, pero may mga tumanggi. May mga nagdahilan at sa huli, ipinatawag ang lahat, mabuti man o masama. Pero may isang taong dumating na walang damit pangkasal. At dito, maaari nating tanungin, bakit naman ganoon? Inimbitahan na nga niya, inimbitahan na nga siya, kailangan pa niyang magkaroon ng damit pangkasal. But then, hindi ito literal na sinasabi doon sa ating ebanghelyo, sa talinhaga na ibinahagi ng ating Panginoong Kristo. Hindi po literal na damit yung nais na ipunto ni Jesus. Ang damit pangkasal ay larawan ng puso na handang tumanggap sa Diyos. Dahil posible kung minsan na nasa piging tayo, pero hindi naman handa ang puso natin. Pwede tayong nagsisimba, pero hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Pwedeng dasal tayo ng dasal. Nagdadasal tayo palagi, araw-araw, oras-oras. Pero patuloy pa rin naman tayong gumagawa ng masama. Pwedeng palagi tayong nasa simbahan, pero ayaw naman nating magbago sa ating buhay. Minsan, yun po ang pinaka mahirap. Nasanay na tayo sa relihiyon kung minsan, pero hindi natin hinahayaan na baguhin tayo ng Diyos sa ating buhay. At sa ating salmong tugunan, narinig natin, kaya'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. As if we are saying to God, Lord, linisin mo ako. Lord, baguhin mo ako. Hindi lamang yung aking panlabas, kundi pati ang aking puso. At dito nga po, papasok yung buhay ni San Bernardo, which we commemorate today. Sino po ba si San Bernardo? Si San Bernardo ay isa pong monghe at abad na naging napakahalagang guro at tagapagturo sa simbahan. Kilala siya sa kanyang malalim na buhay pananalangin. Madasalin si San Bernardo sa kanyang pagmamahal kay Kristo at sa kanyang debosyon sa mahal na Birheng Maria. Pero
Ang mahalaga sa atin kay San Bernardo ay hindi lamang kung gaano karami ang kanyang naisulat o kung paano siya nakilala kahit siya naging isang santo. Ang mahalaga, hinayaan niya pong baguhin ng Diyos ang kanyang puso. He let God renew his heart. Pinili niyang ilaan ang kanyang buhay sa disiplina, sa pananalangin at sa paglilingkod. At mula po sa isang pusong hinubog ng Diyos, naging instrumento siya upang marami ring tao ang mapalapit sa Panginoon. Tayo mga kapatid sa pananampalataya, hinahayaan po ba natin ang Diyos na baguhin ang ating puso? O minsan, ang dasal natin, Lord, sabihin mo nga sa asawa ko, magbago-bago na naman. Lord, yung kapitbahay ko, tsismis na naman ng tsismis. Kalbitin mo nga, magbago-bago naman siya. Lord, yung anak ko, pasaway na naman. Kalbitin mo nga, magbago-bago naman siya. Pero baka ang sagot ng Diyos, anak, ikaw muna. Nakatingin tayo madalas sa iba, pero yung ating mga sarili kung minsan hindi natin nakikita, may kailangan ding baguhin sa ating puso. Baka ang kailangan nating baguhin ay hindi po muna ang ibang tao, kundi ang sarili po natin, ang pagtingin natin sa ating sarili, ang ating puso. Baka kailangan nating magpatawad, baka kailangan nating magpakumbaba, baka kailangan nating matutong magmahal. Ano po? At sa pamamagitan ng bagay na ito, pumapasok si San Miguel Arcangel na ating patron, which is napakaganda po talaga nung attribute kay San Miguel. Ano po? The name Saint Michael itself, who is like God. Sino ang gaya ng Diyos? Kapag tayo ay may problema, minsan ang tingin natin ay napakalaki ng problema at napakaliit ng Diyos. Kapag nasasaktan tayo, parang wala ng pag-asa sa ating buhay. Pero ipinapaalala sa atin ng ating mahal na patron San Miguel Arcangel, sino nga ba ang gaya ng Diyos? Walang problema na mas malaki pa sa Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang linisin ng awa ng Diyos. Walang puso na hindi kayang baguhin ng Diyos. Kung kaya't patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya, at hayaan natin na baguhin niya ang ating puso, hindi lamang po ang ating pagkatao, kundi ang ating puso upang matutunan natin ang patuloy na pagpapakabuti, matutunan natin ang patuloy niyang pagkilos sa ating buhay, at higit sa lahat, matutunan natin ang kanyang ninanais sa ating buhay, na tayo ay palaging maging mabuti, palaging mayroong bagong puso na handang tumanggap at tumugon sa kanyang pagtawag sa bawat isa sa atin. Amen.